Ang sabi po rito sa English, I am the Lord your God who turns up the sea so that its wave rolls. Waves roll. Okay. So, basahin ko sa one. Okay. Ayan. Isaiah chapter 51, verse 15. Sabi sa Tagalog, ako nga si Yahweh, ang Panginoon mong sa'yo'y lumalang. Aking hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay. Dakilang Yahweh, aking pangalan. Let us pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng araw-araw na kalakasang espiritual. Hindi po namin talaga kaya, Panginoon. Dumaranas man kami ng kahinaan, pero salamat, O Diyos, ikaw ang aming kalakasan. Minsan lumuluha kami sa mga problema, pero salamat, Lord, may Diyos na nagpapangiti at nagpapatawa. Lord, minsan kinakapos kami, pero salamat, Lord, ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Minsan, or madalas, sinasadya man po namin, kung hindi sinasadya, ang paggawa ng kasalanan, patawarin mo kami, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na mapagpatawad at patuloy na nagbibigay sa amin ng reminder na hindi namin gawin ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mong pukawin, buksan muli, Panginoong Diyos, ang mensaheng ito na mo po sa buhay ng bawat isa. And we pray, Lord, that the anointing of the Holy Spirit filled with us, mangusap, Panginoon, with the Holy Spirit. Salamat po, Diyos, ko claim victory sa gawain mong ito, Panginoon. Salamat po ng maraming po ang aming sa pangalan ng Diyos na Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen and amen. Okay, so I am the Lord your God who stirs up the sea so that its waves roar. So ang title po ng ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito o sa araw na ito ay Surfing Spiritual Waves. Sino po ba rito yung nakapanood na sino ba yung asawa ni Andy Eigerman na talagang napakagaling mag-surfing sa Siargao, kung di ako nagkakamali. And alam niyo po ba, mga kapatid, na sa Southern California ay sikat na sikat po ito, no, sa Southern California, yung mga beaches doon. Na sabi dito, it's the part of the country that popularized the music of the Beach Boys. Beach party movies, no? And of course, nandun din po syempre yung surfing. Okay? Ulitin ko po, ang title po ng ating pong pamagat sa pag-aaral nito ay Surfing Spiritual Waves. So, although the surfing fad has evolved into skateboarding for most American kids who have no surf, syempre pag skateboarding, alam naman natin yan, ginagamit po yan syempre sa mga pasimento, no? Nandiyan yung minsan talagang nagpapa-exhibition pa sila sa mga handle ng hagdanan or sa kung saan-saan man. Pero ibahin niyo po itong surfing. Amen? Ibahin po natin itong surfing. So the real sport is still popular in Southern California. And many of our schools offer physical education courses in surfing. Ganun po sa Southern California. By the way, ang pinag-aaralan po sa gawain ito ng Panginoong Diyos ay yung purpose-driven. Kasi po natapos na po natin yung purpose-driven life. Ang sarap pong ulitin din nun, no? Pero syempre mag-level up po tayo. Kaya kung meron po kayong pagkakataon, makabili para masubaybayan nyo rin po, ito po yung ating pinag-aaralan by Pastor Rick Warren ng Saddleback Church. Now, tuloy po tayo.
Ang sabi po rito, if you take a class on surfing, kapag daw po tayo ay nag-aral about sa surfing, you'll be tough everything you need to know about surfing. Talagang marami tayong malalaman, marami tayong kamangha-manghang malalaman about sa surfing. Now, how to choose the right equipment? Ito yung mga bagay na paano ba natin pipiliin yung mga pwedeng gamitin sa pagsusurf? How to use it properly? Paano ba natin gagamitin? No? Siyempre, hindi naman ako surfer. Yung iba sa atin, hindi naman tayo surfer, no? Halos lahat tayo napapanood lang natin doon sa mga television, sa YouTube, yung mga nagsusurf. Ang galing niyan, no? Now, sa pagpapatuloy, how to recognize a surfable wave. Yan. And how to catch a wave and ride it as long as possible. And most important, mga kapatid, most important of all, how to get off a wave without wiping out. Diba parang ang hirap mag-aral pa lang ng surfing. Siyempre, sa umpisa, nagsisimula talaga sa mahirap eh. Nagsisimula sa talagang hindi natin alam. Pero kapag pinag-aralan po natin maigi, talagang parang kung titingnan natin, parang ang dali lang ng surfing. O yung parang nag-skateboard ka sa ibabaw ng malakas o mataas na alon. Now, how to get off a wave without wiping out, but you'll never find a course that teaches how to build a wave. Meron na ba sa atin dito na build ng o yung na alon, no? Ang sabi rito, surfing is the art of riding waves that God's builds, no? Ang Panginoong Diyos, no? Isa ito sa art, no? Na talagang kamangha-manghang nilikha ng Panginoon ng dagat, pero meron pa siyang magandang dinesign at ito yung malalakas at matataas na alon. At walang ibang nakakagawa nun, kundi ang Panginoon. Kahit sino po sa atin, walang makapagsasabi na kaya kong ipa-wave ang dagat o kahit na swimming pool eh. Kahit nasa swimming pool, may mga 8 waves na pangalan ng mga resort, mga tawag dito, ng mga swimming pool. Mayroong makina na nagtutulak para umalon. Pero ibahin niyo po ang dagat. Alam natin yan, lalo sa mga malalapit sa dagat. Tanging ang Panginoon at creation ng Panginoon at siya lamang ang makakagawa ng mga ganyang kalaking alon. Now, if the waves aren't there, kung wala daw po yung wave, no, you just don't surf that day. Tama naman, syempre. Bakit ka surfer ka? No, nagsasurfing ka. Syempre kailangan mo ng matataas na alon. Amen? So on the other hand, when surfers see a good wave, kapag nakakita yung surfer ng talagang malalakas at magagandang alon, kahit pa ito ay bumabagyo, no? They make the most of it even if that means surfing in the middle of the storm. Nangungusap na po ba ang presensya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon? Tandaan po natin mga kapatid, kahit sinong surfer, hindi niya kayang maglikha ng matataas na wave. Tanging ang kaya niya lang ay maglaro at parang gawing skateboard sa ibabaw o magtaklob doon sa pinakaalon. A lot of the books and conferences, sabi dito on the church growth, fall into how to build a wave category. O, yung mga books daw, mga kapatid, no? And mga conferences, paano lumalago, how to build a wave category. They try to manufacture the wave of God's Spirit using gimmicks, no? Sa mga churches, maraming kanya-kanyang gimmick, maraming programs, maraming marketing techniques to create growth, mga kapatid. Maalala ko po, lalo ngayon, sa galingan church, no? Purihin ng Diyos sa Lorimi.
Ngayon po sila paring Junrey, nagsisimula na naman magpatahi ng mga uniform. That is a part of strategy or gimmick or program to find and to win souls, mga kapatid. Gamitin yung basketball para bago makapaglaro ng basketball, iba-Bible study po muna. Ganun po yung strategy doon and sa ibang mga churches. And marami pa. Now, but growth cannot be produced by man. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kahit sino sa atin, hindi natin kayang i-produce ang paglago ng isang tao. Amen? Only God makes the church grow. Only God can breathe a new life into a valley of dry bones. Amen? Tanging ang Diyos lang ang kayang magbigay ng laman ugat sa isang tuyong-tuyong buto. Nasa Bible yan. No? Only God can create waves, mga kapatid. Balik tayo sa wave. Only God can create waves. Waves of revival, waves of growth, amen, and waves of spiritual receptivity. At sabi po ni Paul, sabi rito, no, sa 1 Corinthians 3:6, as Paul pointed out about the church at Corinthians, sabi rito, si Paul, no, I planted the seed. Tapos si Apollos naman, diniligan niya. Apollos watered it. At ang next word, but God make it grow. Make it grow. Si Apostol Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Panginoong Diyos ang nagpapalago. Tandaan po natin, mga kapatid, kaya nating magtanim ng to. Kaya nating magdilig. Pero imagine niyo kung sino ang nagpapatubo sa ilalim ng lupa. Di ba ang Panginoon? Ang mag-asawa, katapos magpakasal, siyempre magtatalik yan. Sila ang gagawa. Sample ko lamang po. Ang mag-asawa, mag-partner ang gagawa. Pero ang magbubuo nun, ang magbibuild nun, mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoon. Huwag nating ilalagay sa ating isip na ako ang may ano niyan, no? Lalo sa mga kababaihan or kalalakihan, no? Tanging ang Panginoong Diyos ang may regalo at may create ng nilikha diyan sa sinapupunan ng ating mga asawa. Amen? Now, hallelujah. Ang sabi rito, notice the partnership. Paul and Apollos did their part. Ginawa ni Paul, ginawa ni Apollos yung part nila. Nagtanim, nagdilig. But God caused the growth. The sovereignty of God, no, is a factor overlooked in almost all current church growth literature. Walang po pwedeng magsabing, dahil ako nagpaano dyan, ganito, ganyan. Ako nagpatanggap dyan. Ako nag-Bible study dyan. Yes, tama. Tayo ang ginamit ng Panginoon. Pero tandaan po natin, mga kapatid, at huwag nating aalisin sa ating mga sarili na ang Diyos, ang Holy Spirit, ang nagbibigay ng kalaguan sa bawat isa. Ang Diyos ang nag-uudyok, ang banal na Espiritu ang nangungusap para gawin natin yung mga bagay na para sa maka-Diyos. Amen? Now, hallelujah. Sabi rito, our job as a church leaders, tayo po mga leaders, no? Tandaan po natin, magiging leader po tayo. Lahat tayo, no? Ay, hindi ako leader, tagapakinig lang ako. No, one day gagamitin ka rin ng Panginoon. Tandaan mo yan. So our job as a church leaders, like experienced usurpers. Si Ate Ashley, si Beverly, lahat tayo, Nanay Andrea, Ate Nika, lahat tayo, Nanay Heidi, Ate Therese, lahat tayo mga leaders, mga kapatid. No? Kahit yung mga ayaw tumanggap na hindi ako leader. Leader ka po, una sa mo. Kaya ka nga nakikinig at baka pumasok ang negatibong kaisipan, hindi na ako atin, para ako maging leader. Po, talo ka matatalo ng kalaban. So tuloy lang po tayo. Now, our job as a church leaders, like experienced harpers,
is to recognize a wave of God's Spirit and ride it. Kailangan nare-recognize natin yung mga wave na pinagdadaanan natin sa buhay. Because yung wave na yan is may wave din ng Panginoon, and that is the Holy Spirit na kayang-kaya nating sakyan. Because ang guide natin, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu. Kung Espiritu lang natin, yung luma nating Espiritu, hindi magiging maganda ang kalalabasan. It is not our responsibility to make waves. Hindi natin responsibilidad yung mga wave ng ating buhay. But to recognize how God is working in the world and join Him in the endeavor. Kanina, naramdam ko agad na merong mga pagsubok ang bawat isa sa atin. Ang presider natin, may nararanasan. Lahat tayo, hindi man tayo nagsasalita. Tikom man ang ating puso't isipan at ang ating bibig. But I believe, lahat tayo ay may mga pinagdadaanang wave. But mga kapatid, how to be balanced the wave of our circumstances and problem and trials of our life. Watching surfers, mga kapatid, parang napakadali lang nating panoorin yung mga nagsasurfer, yung mga surfing sa baybayin. Ano sabi rito? Watching surfers from the shore. Pag sinabing shore, mga kapatid, sa Tagalog, yung mga baybayin, no? Makes catching waves look pretty easy. Parang napakadali. Parang ang galing-galing naman ng asawa ni Andy Eigenman. Kasi bata pa lang siguro yun, no? Actually, mga kapatid, sabi rito, it is a quiet, difficult, ulitin ko, it is a quiet, difficult, and requires great skill and balance. Balance. Uulitin ko po ulit sa pangatlong pagkakataon. Balance. Paano natin nababalanse? How to handle our family? How to handle our ministry? How to handle to talk to God every day in our life? Minsan baka hindi na natin nakakausap ang Panginoon sa sobra nating busy sa Kanyang kaharian. Busy tayo sa kingdom, pero nawawala tayo ng time sa King. Minsan busy tayo sa mga ibang gawain o sa ibang mga pinagkakaabalahan. Pero kamusta na? Nababalanse ba natin kahit may mga wave ng ating buhay ang para sa Panginoon? Catching a spiritual wave, kapatid, of growth isn't easy. Totoo, hindi madali. Totoo, hindi madali, mga kapatid. Kahit ako po ay leader na, ginagamit na ng Panginoon, hindi madali. Lungon, nandito po ako sa bansang Pilipinas. Why? Because hatid sundo sa mga anak namin, luto ulam, no? Punta rito, punta roon, hatid dito. But, purihin ng Diyos. Kahit may mga wave ako na ganito, and kahit kayo may mga wave, God is so good all the time. Binabalance niya po, mga kapatid, ang lahat. Pero bakit ganun yung iba tumatalikod sa gawain? Bakit yung iba ganito ganyan? Because yung iba ay nabuburnout. Hindi nila nababalanse ang para sa Panginoon, ang para sa ibang mga bagay. But praise God, tinuturuan tayong lahat. No? Glory to God. Now, sabi rito, catching a spiritual wave of growth isn't easy. Either it takes more than desire. Kailangan talaga dinidesire natin, mga kapatid, or even dedication. Amen? Kailangan po dinidedicate natin talaga ang ating buhay, syempre ang puso natin sa Panginoon. It takes insight. Yung tipo na pagkatapos ng gawain, nag-i-insight tayo. Pero ang pinaka magandang insight, mga kapatid, yung nakikipag-insight ka sa Panginoon. Amen? So, sabi rito, it takes insight, patience, faith,
Siyempre, skill, and most of all, talent. Amen? So, pastoring a growing church, like surfing, may look easy to uninitiated. Pag sinabing uninitiated, mga kapatid, hindi nakakalam yung iba, no? To uninitiated, but it requires a mastery of certain skills. Amen? Kahit po mga pastor, mga kapatid, no? Yung mga growing church, no? Para yung nagsusurf. Para kaming nagsusurfing. And yung iba siguro sa inyo rito, mga bago, dumadaan sa matitinding alon. Tama ba? Tama po ba? No? So today, sa araw na ito, God is creating wave after wave of all people, receptive to the gospel. Lahat po tayo, no? Salamat sa Diyos. Salamat sa wave, Lord, na binibigay mo sa amin. Na tinuturuan mo kami kung paano namin ma-handle sa tulong mo. And due to a plethora of problems. Alam niyo po ba yung plethora na sa Tagalog? Yung plethora, ito po yung sa Tagalog ay kalabisan ng mga problema sa buhay. No? Due to a plethora of problems in our world, sa mundong ito, more people seem to be open to the good news of Christ that at any other time this century. Nakapag-o-open po ba tayo mismo sa Panginoong Diyos? Minsan nakakapag-open tayo sa ating mga pastor, sa mga kapwa natin Kristiyano, and minsan nga kahit hindi mananampalataya or unbeliever, kapag talaga sobrang bigat, nakakapag-open tayo eh. Maganda po yun. Because yung bigat, yung heavy, no, plethora problems na tinatawag, gumagaan kapag na-share mo lalo sa kapwa mo mananampalataya. Pero syempre kapag sa sobrang kayo na lang, tatlo na lang kayo ng Panginoong Diyos ang nakakaalam. Huwag na sobrang daming ipaalam pa. No? You and God. Amen? Now, sabi rito, hallelujah, unfortunately, because our churches, no, syempre yung mga church natin, haven't been taught the needed skills, we are missing the spiritual waves that could bring revival, health, and explosive growth to our churches. Sinin niyo po, no, sa mga leader, talagang paduguan yan eh, no? Talagang matindi ang labanan diyan, mga kapatid. Lalo yung mga pastor, kung paano niya iaano yung mga primaries niya, no? How to, not to push, hindi naman ipupush. Kumbaga, i-remind din na kailangan talaga ay matuto at maturuan ng tama yung mga hinahandle at pinapahandle ng Lord sa buhay ng bawat isa. Sa Saddleback Church po ni Pastor Rick Warren na pinapaalagaan ng Panginoong Diyos sa kanya at sa kanyang miyembro, no? Sabi rito, we've never tried to build a wave. Hindi sila nagke-create ng wave. Hindi naman talaga kaya, no? That God's business. Tandaan po natin. Business ng Panginoon ng mag-create ng wave. But we have tried to recognize the waves God was sending our. Kailangan natin, mga kapatid, matutunan na talagang may mga alon ng buhay natin. Huwag na tayong manibago. Normal na po yan. Normal na po yan. And we've learned to catch them. Kailangan makatch natin yung mga wave na yan. So we've learned to use the right equipment. Gamitin natin yung mga equipment na binibigay sa atin ng Panginoon. Unang-una, panalangin. Pangalawa, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pangatlo, syempre, no, yung pagpapalakasang katulad nito. So, we need a right equipment to ride those waves. And we've learned the importance of balance. Kailangan matutunan natin yung balance na yan. We've also learned to get off dying waves whenever we sense
God wanted to do something new. Kaya pala tayong lahat ay may matitinding mga wave kasi merong gustong ma-impart sa ating mga buhay na kakaiba at bago. Ang gusto pala ng Panginoon is mag-level up ang ating katatagan. Amen. May itinuturo ang Panginoon. Amen? So the amazing thing is this mga kapatid. Nang sabi rito, the more skilled we become in riding waves of growth, the more God sends. Tandaan po natin mga kapatid, kapag marami na po ang ating nalalaman sa salita ng Panginoon, mas lalo po tayong padadalhan ng Panginoon ng talagang matitindi. At ito yung part na tayo po ay lalago. Hindi lang po sa mga bago, kahit na po matatagal na sa pananampalataya. At ang sabi ni Pastor Rick Warren, in my opinion, we live in the most exciting time in history for the church, unparalleled. Pag sinabing unparalleled sa Tagalog, yung walang kapantay, no? Unparalleled opportunities and powerful technologies are available to our congregations, no? Talagang marami ng gadget tulad ng cellphone natin, no? Kaya nga tayo nagkakakilanlan, nagkikita-kita na, unti-unti na, no? At talagang ginagamit ng Panginoon itong mga technologies na ito. So more importantly, we are experiencing dented, no? Yung sa Tagalog, hindi pa nagagawa, no? Unprecedented movement of God's Spirit in many parts of the world today. So more people are coming to Christ. Pansinin niyo po ngayon, ano? Napakaraming lumalapit na sa Panginoong Diyos. Kahit mga artista. Why? Because naramdaman nila yung presensya ng Panginoon. And now, kahit na sila'y sikat, kahit na sila'y maraming pera, nakukuha na nila ngayong mabalanse at nararamdaman nila yung joy na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kaya marami ang naiimpluwensyahan. Lalo yung mga artistang nag-backslide, yung mga talagang nalugmok sa mga bisyo na natagpuan nila ang Panginoon, no? Sila na ngayon yung ginagamit sa kapwa nila mga artist industry, no? Kahit sa hindi mga artista ginagamit. Now, you may be a person God chooses to use in that way. Amen? So I believe God is sending waves of church growth whenever His people are prepared to ride them. Kaya, mga kapatid, salamat sa mga ipinapadala ng Panginoon na mga alon ng buhay. Pagpapalago pala sa atin yun, sa mga churches, sa ating lahat. So the largest church in the history of Christianity are in existence at this moment. Nag-i-exist tuloy-tuloy. Di ba may mga malalaking churches, mayroong mga small church, no? Pero walang malaki maliit sa Panginoon. Ang importante, ano ba yung motibo? Bakit ka nagpapalaki ng church? Dahil ba nakita mo yung ibang church? Napakarami ng miyembro. Tandaan po natin mga kapatid, inpahan o paramihan ng miyembro. Yes, magandang marami. Pero tanongin mo yung sarili, anong motibo? Kahit na mga pastors na dideceive, nakakalungkot, nagkakaroon pa ng mga pataasan, no? Na hindi napapansin yun. Kailangan mapagbantay po talaga tayo. Okay, kung lumalago, maganda yun. Pero dapat maganda yung motibo. At motibo na nagmumula sa salita ng Panginoong Diyos. Yun ang mahalaga. Uy, buti pa si Nanay Heidi, ang dami ng miyembro. Uy, buti pa si Ate Beverly, ang dami ng napapatanggap. No? Hindi po paligsahan ang isang ministry. Ito po ay dapat na alam natin ang motibo na ang napaparangalan walang iba kundi ang Panginoon, hindi ang ating sarili. Amen? So most of them
are not in the United States. Sabi rito. While the stories of these churches are exciting to hit, I believe that greatest churches are yet to be built. You may be the very person God chooses to use in that way. Ikaw, kapatid, na nakikinig ngayon, ikaw ang church, tayo ang church, hindi ang building. Tayo po yung templo at dyan nananahan ng Panginoon ang Holy Spirit na magtuturo sa atin kung paano tayo gagamitin ng Panginoon Diyos. And God's Spirit is moving mightily in waves around the world. Pandemic, matinding wave yun. Halos hindi nakakalabas ang tao. Halos nawala yung nakasanayan na pamamasyal. Pero yung wave na yon, kung maaalala niyo po, purihin ng Diyos dahil marami ang nabuong gawain ng Panginoong Diyos at marami ang naabot, even ang mga OFW, kahit kami na ginagamit na ng Panginoon, ginamit pa rin hanggang ngayon. To God be the glory. Please, sabi rito, my prayer at the start of each day goes like this. Sabi ni Pastor Rick Warren. Alam niyo ba yung prayer ni Pastor Rick Warren? Father, glory to God sa kanyang buhay. Father, I know you're going to do some incredible things in your world today. Please give me the privilege of getting in on some of what you're doing. Hindi yung what I'm doing. God doing. No? Ang Panginoon pa rin ang dapat, no? Ang ating guide. In other words, mga kapatid, church leaders should stop praying, Lord, bless what I'm doing. Mali po yun. And start praying na ganito, Lord, help me to do what you are blessing. Panginoon, tulungan mo ako, no? Kung ano yung dapat kong gawin para ma-bless yung iba. Amen? Hindi yung Lord, bless what I'm doing. Lord, bless mo yung ginagawa ko. Baka mamaya, may ginagawa mo, iba palang natin mga leader. So in these books, I'll identify, sabi ni Pastor Rick Warren, some of the principles and processes God is using to reach this generation for Christ. I would not presume to teach you how to create a wave of the Spirit. It can be done. But I can teach you, tuturuan tayo, no? How to recognize what God is doing. How to cooperate with what God is doing. And how to become more skilled in riding, no? Nakasakay. In riding a wave of God's blessing. Balance. So the problem with many churches, ito yung problema sa mga maraming churches. The problem with many churches is that they begin with the wrong question. Alam niyo po kung ano yung question? Ganito po yung sinasabi ng iba. Ng ibang mga churches. What will make our church grow? Anong gagawin ng church natin para lumago yung church na to? This is a misunderstanding of the issue. It's like saying, kapatid, na how can we build a wave? Parang ganun din yun. Parang sinasabi natin, paano kaya ako mag-create ng wave? No? So the question we need to ask, no, imbis na ganun ang question, ganito, what is keeping our church from going? What barriers are blocking the waves of God wants to send our way? Ano ba yung humahad lang, no? Yung nagbablock sa wave na gusto ng Panginoon, no? Para isend tayo sa tamang daan. What obstacle and hindrances are preventing growth from happening? No? Ano ba yung mga problema na yan? Yung mga hindrances na yan, no?
yung paglago natin ay hindi na nagaganap. So, all living things grow. Tandaan po natin. Kahit yung nabanggit kanina, lahat lumalago. Lahat lumalago. Kahit nga yung mga, no? Pag nagbili ka ng sisiyo na 45 days, syempre, lalago at lalago yan. No? May namamatay, totoo, pero lumalago. So, all living things, no? Lahat na nabubuhay, no? Ay lumalago. You don't have to make them grow. It's the natural thing for living to do it dirty. Mga kapatid, nasa mismo, sa sarili natin, malalaman natin sa sarili natin na talaga bang lumalago tayo. At ang sabi rito, sa example, I don't have to command my 3 children to grow. Ang sabi ni Pastor Rick Warren, they naturally grow. Natural yung paglago ng anak nila Pastor Rick Warren. As long as I remove hindrances such a poor nutrition or an unsafe environment, the growth will be automatic. For example, si Bilog, si Steve. Anak, sige. Ikaw, marunong ka mag-bike. May motor tayo. Sige anak, ganito lang yan. Na-explain ko sa kanya kung paano yung magmotor. And then, alam ko na merong risk. Pwede siyang sumemplang, pwede siyang mas matindi, no? But nung tinuruan ko po siya mga kapatid sa UP, hindi ko na po siya sinamahang umangkas ako. Because I know na bago siya sumampas sa motor, I pray for him. That I know na marunong siya mag-bike at marunong siya magbalanse. And hindi po ako kinabahan. Basta sinabi ko lang sa kanya instruction, mamreno ka. Once na alam mong sa delikadong part o babangga ka, mamreno ka agad. Yan ang lagi mong isipin. And minsan, sa ating buhay, kaya hindi tayo nakakabalanse. Meron tayo mga matitinding sinasabi na minsan hindi tayo nakakapreno. Kaya nakakasakit tayo ng mga ka-cell group member, nakakasakit tayo ng mga kapwa natin mananampalataya, nakakasakit tayo ng mga bagay o mga salita na minsan nakakapagpalayo sa ibang mga bago na mananampalataya. Nakakalungkot. Tandaan po natin, sabi ni Pastor Rick Warren, if my kids don't grow, something has done terribly wrong. Lack of growth usually indicates an unhealthy situation, possibly a disease. Merong problema. Merong problema. So in the same way, since the church is a living organism, it is a natural for it to grow if it's healthy. Kailangan po talaga mga kapatid, healthy. Healthy spirit. Hindi lang healthy yung katawan. Maganda katawan, talagang nag-gym, no? Pero ang tinutukoy po natin, para maging healthy church, kailangan healthy ang spirit. Talagang nafe-feed ng unti-unti. Nafe-feed ng maayos, no? Ang sabi rito, hallelujah, the church is a body, not a business. Uulitin ko po, the church is a body of Christ, not a business. It is an organism, not an organization. Tandaan po natin, no? It is alive. Buhay ang salita ng Panginoon. If a church is not growing, it is dying. Kapag ang isang church o ang templo ng Panginoon ay hindi nag-grow, siguradong mamamatay ang kanyang spiritual. So when human body is out of balance, we call that disease.
Alam mo nang masamang magbisyo, pero tuloy ka pa rin magbisyo. Amen? So, which indicate disease of the body? Likewise, when the body of Christ becomes unbalanced, yung sa gawain, nandito ka, every Sunday, nasa church ka, pero pag from Monday to Saturday, iba ang ginagawa, unbalance yun, mga kapatid. Unbalance. May desisyon. Unhealthy ang spirit ng ganun. Amen? So, disease occurs. Many of these diseases are illustrated and identified in the 7 churches of Revelation. Revelation chapter 1, 2, 3. Binanggit po doon, no? Yung mga 7 churches, no? Philadelphia, no? Nandun yan, mga kapatid. Alam kong may sinabi pa ron sa salita ng Panginoon. Diba? Pero hindi ko gusto ang ginagawa mo. May ganun pa mga salita doon. So, health will occur only when everything is brought back to imbalance. Napakahalaga, mga kapatid. Tanungin natin ang ating sarili. Balance ba talaga ako? Balance ba talaga ang aking pamumuhay una sa Panginoon? Or meron pa akong ginagawa? Alam mo naman yan sa sarili mo kung meron pa tayong ginagawang hindi maganda. So the task of church leadership is to discover and remove restricting diseases and barriers so that natural normal growth can occur. 70 years ago, si Ronald Allen, mga kapatid, in his classic text on missions, called this kind of growth the spontaneous expansion of the church. So it is the kind of growth reported in the book of Acts, no, sa gawa. So is your church spontaneously growing? Patuloy ba na yung paglago ng church natin na ipinatihan ng Panginoon? If that kind of growth is not happening in a church, we should ask, tanongin natin, no, ang ating mga sarili bilang leader, why, no? Anong churches is the 21st century will be church health, not church growth. Kamusta na yung health? Healthy spirit pa ba tayong lahat? That's what this book is really about. Paano po ba yung healthy spirit? Yung healthy spirit, mga kapatid, yung paggising mo pa lang sa umaga na nanalangin, excited ka nang magbasa, excited ka nang umawit sa Panginoon, pero pag hindi na nagagawa yun, excited kang dumalo sa gawain, mapa-online na face-to-face, yun yung healthy spirit. Pero pag hindi na healthy spirit, tinatamad ka ng dumalo, tinatamad ka ng manalangin, tinatamad ka ng magbasa, umawit sa Panginoon. Because ano na yung nai-impart na ma-magnified, problema na. No? Nakalimutan ng maging balanse. So focusing on growth alone misses the point. When congregation are healthy, they grow the way God intends. Healthy churches don't need gimmicks to grow. No? Hindi kailangan ng maraming gimmick. They grow naturally. Mag-grow talaga yan. Meron napakatatagal na sa simbahan, sa pananambahan, no? Pero ganun pa rin. Hindi pa talaga tunay na born again. Kasi ang tunay na born again, hindi mo na kailangang sabihan. Hindi mo na kailangang palalahanan. Alam niya na at excited na siya na makipag-usap palagi sa Panginoon. And Paul explained it like this. Sabi rito sa Colossians 2:19, it is from Him that all the parts of the body are cared for and held together. So it grow in the way God wants it to grow. Notice that God wants His church to grow. If your church is genuinely healthy, mga kapatid, you won't have to worry about it growing.
We need every day praying to our churches, to our pastor, bishop, reverend, even the group member, even the leader, all of that. Kailangan natin mga kapatid magtulungan. Mag-grow yan kung sasama tayong mananalangin. Amen? So to God be the glory. Be ready po sa susunod na magme-mensahe about sa purpose-driven life at church, no? Sa next na katuruan, tayo po yung magpasalamat. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Muli, pinaalala mo sa amin na ikaw yung nagkikreate ng wave tulad ng isang dagat. And salamat po, Diyos, ano man pong equipment ang ibinibigay mo sa amin. Tinuturuan mo kami kung paano magkaroon ng tamang pagbalanse sa mga matitinding along aming dinaranas. Lord, salamat. Minsan nalulunod kami. Minsan nawawala kami doon sa equipment o sa mga bagay, sa mga tools na ibinibigay mo. Tinatamad kaming gamitin. Pero salamat, Lord, sa mensahe mo ngayon na muli mong pinaalala ng bawat isa. Salamat. Ito pala yung magpapalago pa sa amin. Salamat. Ito pala yung mga pinapadala mo para kami maging matatag. Salamat. Binibigyan mo kami ng mga bagay na alam namin na hindi kami para bumagsak sa mga problema na yan, kundi para kaming lahat ay maging matatag at magpatuloy sa gawain mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat ng maraming. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and Amen.